You were not alone with your family. Hi everyone! Kaya po pala, correction lang po doon sa nabanggit ko na hindi po tinatanggap yung diamond dito sa Pilipinas. Gusto ko lang po i-correct na meron na po pala doon sa M. Duwelier, which is last year po yata yun, or last 2 years pa. Talaga namang naghanap po ako ng mapagsasantaan ng alahas na may ano nga po ng diamond. So, gusto ko lang, hindi ko talaga siya intent na isasamba. Gusto ko lang malaman ko yung alahas ko po ba ay tumibo na, may halaga na siya kaysa sa dati. So, yun lang po yung point ko doon. Kaya, nung pumunta kami ng friend ko, yung lakad kami ng lakad, naghahanap kami ng grocery, ng ano, dumaan kami bigla sa M. Duwelier, nung po pala tinatanggap yung alahas na may diamond. So, dahil curious nga po, pero last year, parang wala silang gano'n na tinatanggap yung diamond. So, ako naman, okay, dinala ko yung alahas ko. Pina-check ko sa kanila, and eto nga ang naging result. So, eto po ang pina-check ko sa kanila. Napakaliit lang po ng diamond niya, and nalungkot ako kasi yung diamond ko is, ano lang pala siya, gawa sa, ang sabi sa laboratory, based daw dito sa certificate ko, laboratory lang daw po siya at hindi daw authentic yung bato niya. Pag sinabi mo kasing lab diamonds, ibig sabihin, diamond na gawa lang po siya sa laboratory. So, hindi siya authentic na talagang bato na ginawang diamond. So, iyon po yung difference ng lab at saka yung authentic. So, sabi nila, based din dito is 0.3 grams lang ang bato nito. So, sobrang gaan at ang liit. Kaya ang tinanong ko na lang, kung magkano na lang yung appraisal value nito. So, sinabi nila na nasa 9,200 lang. Ganun siya. Ganun lang yung pressure niya from 990 times 10, times 11 nung araw kasi yung presyo nito is 11 dirham lang yung rate noon. So, nasa 10,000 lang na mahigit or 12,000 ganun. So, it means lugi pa rin ako after, kailan ba to? After 10 years, 11 years, lugi pa rin po. So, hindi kumita yung aking alahas. Ang kagandahan lang po kasi dito sa ang eto lamas is para siyang branded. Kahit na ganito siya kanipis, hindi po siya basta-basta napupukol. Pinapatulog ko siya kasi makalimutin ako. So, hindi ko siya inaalis sa neck ko or pinapatong ko saan-saan. Talagang sinusuot ko na lang siya. Pero sobrang tibay niya. Minsan nga sumasabit pa yan pag halimbawa nag-i-scrub po ako. Minsan sumasabit siya pero hindi siya napuputol basta-basta. So, ganun ka. Siguro kaya mahal siya kasi sobrang tibay niya. Branded siya. At saka din, ano siya, ayan o. Hindi ko mahubad kasi makalimutin po talaga ako. So, hindi ko hinuhubad yung alahas ko. Ayan siya, naka-unique. So, sobrang tibay po niya, kahit manipis siya. So, ito yung 18 karat white gold naman. So, ang nakakalungkot na kasi, hindi siya kumita. Pero pag inisip mo naman na yung quality nito, sobrang hindi siya napuputol, hindi siya na ano, is worth it na po yun para sa akin. Tsaka, first gift ko po kasi ito galing sa asawa ko. Kaya, okay lang yun. Kasi, it means lang na hindi siya pang sanla, hindi pang personal ko talaga. Tsaka, may babae akong anak. So, siguro sa kanya tumupupunta. Sunday yung ano. Tapos, eto sa Cebuana, pinarate ko din po siya. Pina-appraise ko siya. Doon naman sa kanila is nasa 10,600. So, ang Cebuana po, hindi kasi tumatanggap ng diamond. Pero ang taas po ng appraisal value nila sa akin. Kasi maganda po ang record ko sa kanila. Ayun po yung difference. So, unang ano lang po kasi ako sa M. Duwelier. Kaya siguro ganun hindi siya mataas. Hindi ko rin chinek sa Palawan na kasi nga wala, hindi naman ako nagpa-planong isanla. Gusto ko na malaman kung nagkaroon ba siya ng ano ba yun, tumaas ba yung appraisal value niya after 10 years, 11 years. Kung nakakalungkot, hindi. Pero yung isa ko, yung pina-appraise ko na second gift sa akin, ayun, doon ako, diba, kasi tumaas talaga yung value niya. Kasi maliit lang yung antinda yung, ewan ko ba, lahat kasi ng gift sa akin ng asawa ko is may diamond. Ewan ko ano meaning. Ang meaning kasi ng diamond, at saka ito infinity is forever. So yung diamond is forever. Kaya siguro, ayun yun yung reason kaya gusto niya. So guys, kung bibili po kayo ng alahas sa ibang bansa, pinakamagandang puntahan nyo. Kung ano, talagang pang-investment is, magandang puntahan nyo is yung sa gold souk. Yun po yung talagang bilihan ng parang dito sa atin naman, sa Binondo, sa Ongpin, ganun. Ang katumbas ng Ongpin dito sa atin is gold souk naman sa Dubai. So, ang asawa ko naman kasi, gusto niya yung kilalang brand doon sa ibang bansa. Ito kasi kilalang brand ko doon. Yung katumbas nito is Joya Lucas, yung katapat ng gano'n. Tapos, yung kasi yung mga talagang hindi nila basta-bastang ginawa lang kung talagang dumaan sa matinding quality. Yung mga ganang Joya Lucas, Damas, Malvar, ayan. Ayan yung mga mamahalin doon sa Dubai. Tapos sa Pinas naman kasi, Gioli, yung gano'n. Chariol. Ewan ko lang, hindi na ako updated ngayon dito sa Pilipinas kasi nakabili na rin ako dati nung dalaga ako sa Gioli. Sobrang mahal.
sobrang mahal na sa Jolie. Yung tulad ng ganitong earrings ko na white gold is equals to 5K. Tapos nasanla ko lang yung 3K. So sa lahat ng mall, hindi siya ideal na bumili ka ng alahas sa mall. Kasi pag sa mall ko, hindi siya ganun kataas ang value. Kasi parang binayaran mo sa mall, pag bumili ka ng alahas sa mall is yung pwesto po nila. Hindi yung alahas, hindi yung pwesto nila mahal. Pero iba talaga kasi yung quality ng may pangalan. Kasi solid, matibay, ayun po yun. Kahit anong nipis pa niyan, tulad dito, tao po chain po to, ang tao dito napakatibay. Pansin ko lang sa mga branded talagang alahas. Kung ikaw syempre mayaman ka, doon ka lang sa branded. Kasi hindi mo naman siya plano na isan na. Doon ka lang sa branded. Ako kasi, gift lang naman din to sa akin. So, sobrang, hindi ko siya sinasanda, hindi ko siya, hindi pa to nakaranas isanda kasi nga, gift lang siya sa akin. So, ganun ako sentimental, basta may nagbigay sa akin. So, ayun guys, kung bibili tayo ulit, mas maganda kung sa Ongpin, dito sa Pinas, yan, sa mga Binondo, doon po tayo bumili ito ng bagsakan ng murang alahas. Sa Dubai naman, sa Gold Souk, meron pang, Mina Bazaar, ayun.